Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bigyan tayo ng mahabang buhay bawat isa. Abiyag, Francis Leo Antonio Marcos. Mga kaibigan, ito nung kahapon pa to mga kaibigan yung case update sa ating hero, Francis Leo Antonio Marcos from Kamar Batigas mga kaibigan. Pakinggan natin mga kaibigan. Ay katext naman natin yung abogado at magkakaroon na ng full trial, no? Magkakaroon na ng full trial. Ibig sabihin yan itong buwan ng January, February, March, yan, yung mga buwan na yan, sunod-sunod na ang hearing para kay idols. Kasi alam naman po ninyo, kahit sinong nilalang, no? Sinong personalidad, entitled naman siya na mag-file ng kanyang petition for bail, no? Pagamat nung nakaraan ay dininay nung nakaraan judge si Judge Manuel, no? Marlena Manuel, at ito namang pangalawang judge na pumalit na si Teresa Samonte Abadilla. Pangalan nito si yung anak ni Colonel Rolando Abadilla, no? Judge Teresa Samonte Abadilla ay napatay naman, disgrasya naman, at ngayon ay may bago ng judge, no? Hindi na muna natin babanggitin, at meron ng isasalang na ang full trial, no? Sa mga buwan ng January. Kaya asahan natin na magkakaroon ng mga... So yun mga kaibigan, good news ito para sa atin mga kaibigan, dahil magkakaroon na ng full-blown trial mga kaibigan. Tapos na ang prosecution. Wala na silang pwedeng idagdag, wala na silang pwedeng ibawas. Kung ano yung hawak nila, yun na lang ang paglalabanan sa korte mga kaibigan. So dito na ngayon papasok yung pwede nang questionin o pwede nang paharapin ng defense panel, i-cross-examine at makaharap na lang ating hero yung mga umaakusa sa kanya mga kaibigan. Naway ganito ang mangyari mga kaibigan, maka face to face ni Apo Lakay natin itong mga biktima na to, para magkaalaman tayo ng katotohanan. Sigurado may kalalagyan ito mga kaibigan, dahil ito yung isang malicious prosecution para sa akin mga kaibigan. Yun ang nakikita ko dito mga kaibigan. Sigurado ito mga kaibigan, yung isang babae mga kaibigan, pag sinalang ito, balik na naman tayo doon sa ating paninindigan, diba? Oy babae, kunyari sinalang na yung babae, di ba? I-describe mo nga yung pagkakakilanlan mo o yung description nung taong inaakusahan mo. Maski ano ang isagot niya rin mga kaibigan, sala mga kaibigan, dahil ang nakasulat doon, 6 sila nag-testify mga kaibigan, 6 mga kaibigan, 6 na complainan yung nag-testify na gumawa ng report yung NBI. Siyempre type yan ganyan mga kaibigan. Binigyan nila ng description doon mga kaibigan na 5'6" to 5'7" ang height mga kaibigan, medyo kulot ang buhok at bilugan ang mukha mga kaibigan. So maliit lang ito mga kaibigan, medyo bilugan ang mukha at medyo kulot ang buhok, di ba? Doon pa lang sa butas na yun mga kaibigan, wala ng kredibilidad etong witness mga kaibigan, di ba? Hindi naman pwedeng sabihin ng witness na na simula siguro noong 2006 hanggang itong 2020 pumayat na. Pwede pa yung pumayat, oo, pero sasabihin mo mula 2006 hanggang 2020 itong mangkad ng ganong kalaki, di ba mga kaibigan? Parang ganito yun
O ganyan, ganyan ang ano nun, pagitan ng mga kaibigan, ganyan ang pagitan. Napaka-imposible, di ba mga kaibigan? Di ba? Pati yung ano, siyempre, ipipresenta rin nila yung ano, yung sketch na dinrawing nung ano, cartographic sketcher ng National Bureau of Investigation. Siyempre, wala silang litrato mga kaibigan eh. In-sketch yun, no? So, 6 sila na kumbinsido silang 6 na ito yung tao, mga kaibigan. Yun yung pinangkakapitan ko doon, mga kaibigan eh. Yun yung pinanghahawakan ko. Yun yung pinaninindigan ko, mga kaibigan. Kaya ako naniniwala na inosente ang isang Francis Leo Antonio Marcos dito sa kasong umiipit sa kanya, mga kaibigan. Napakalinaw yun, mga kaibigan, na hindi si Francis Leo Antonio Marcos yun. Nagamitan lang ito ng political power, nagamitan lang ito ng binaluktot lang nila yung batas, mga kaibigan. Pinatong lang nila tong kaso na to, mga kaibigan. Di ba? Tapos sasabihin ngayon nung isang babae, meron po akong litrato. Siyempre, i-cross-examine yan. Meron ka palang litrato eh. Bakit nung 2006 tinanong kayo ng NBI, wala kayong maipakitang litrato lahat? Kaya dinescribe nyo lang, pina-sketch nyo lang yung itsura ng tao. Tapos ngayon, magkakaroon ng litrato yung isang tao na pinuntahan ng mga alagad ng batas bago pumunta doon sa hearing. Di ba? Makakapag-isip ka kagad, mga kaibigan. Nakakapagduda ka agad, di ba, mga kaibigan? Kaya ang nakikita ko dito, mga kaibigan, ang ating mga abogado na humahawak ng kasong ito, mga kaibigan, is very confident na malinaw para sa kanila ang katotohanan. So, ngayon, habang ongoing itong mga trials ito, mga kaibigan, papasok na naman tayo dito sa sa bail hearing, mga kaibigan. Sigurado yan, magpapile ulit tayo ng motion for reconsideration dito for lack of evidences or lack of witness, mga kaibigan. Baka ganun ang mangyari niya, mga kaibigan, para sa akin. Yun ang ko dito. Kasi hindi pwedeng mag-testify ang dalawang witness na nasa labas ng bansa, mga kaibigan. Di ba? Kailangan nilang umuwi dito sa Pilipinas para harapin ang kanilang inaakusahan. Hahanapin din dito yung mga original na mga dokumento na ginamit. Di ba? Tapos salang-sala pa dito, mga kaibigan, kasi may nabanggit nung araw na Julieta Peralta ang kanilang recruiter, ang kanilang yung kakilala nila na kung kanino nila binigay yung pera, kung sino naglakad, kung sino yung ganito, ganyan, yung recruiter, yun nun. Kaya, mga kaibigan, ito na yung panahon natin, mga kaibigan. So, January ngayon, February, March, mga kaibigan, sigurado may malaking pagbabago sa loob ng 3 buwan na yan, mga kaibigan. Hindi nila pwedeng diktahan ngayon ang judge paglatag ng ating mga ebidensya sa korte, mga kaibigan. Sigurado yan noong 2005 o 2004 o kung ano pang edad ni Apo Lakay natin, inasa poder na ito ng pangangalaga ng kanyang ina at ng kanyang tiyahin, di ba? May malaking tao, mga kaibigan, pa na lalabas at magte-testify dito sa korte para mapawalang sala ang ating Apo Francis Leo Antonio Marcos. At meron pa tayong isa pang alas, mga kaibigan, yung totoong umamin na siya yung nag-recruit dito sa mga babae na to. Kompleto sa recados, mga kaibigan, dokumentado, di ba? Maaring lalabas ito, mga kaibigan, darating ito at haharap ito doon sa husgado, mga kaibigan, para pasinungalingan lahat ng ipinaparatang nila sa isang Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Hindi basta-basta ito, mga kaibigan, itong nangyari na ito, dahil ito kahihiyan ito ng mga alagad ng batas, mga kaibigan. Kahihiyan nila lahat ito, mga kaibigan, dahil hindi makakapayag ang isang attorney Abraham Espejo na nagmamanage nitong criminal case na kinakaharap ng ating Apo Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan.
Hindi basta-basta ang talent o ang talino ng isang attorney Abraham Espejo, mga kaibigan. Mapanghahawakan natin ang kanyang katalinuhan, mga kaibigan, pagdating sa larangan ng batas, pagdating sa larangan ng pagtatanggol sa isang inosenteng tao. Sigurado, mga kaibigan, darating yung oras na lalabas lahat ng katotohanan, mga kaibigan. Hindi pwedeng magkaroon ng guilty verdict dito, mga kaibigan. Kasi doon pa lang sa nabanggit ko, mga kaibigan, yung sa hindi tugma na description doon sa report sheet na ginawa ng NBI para maisampa itong kaso doon sa prosecutor at maisampa naman ng prosecutor dito sa judge, mga kaibigan. Maraming butas, mga kaibigan. Maraming irregularities, mga kaibigan. Paano mo ngayon maikukonvict ang isang tao kung hindi 100% yung mga ebidensya na gagamitin nila para magdiin sa isang tao? Di ba, mga kaibigan? Unang-una na lang doon talaga yung description lang, mga kaibigan, eh. Magdududa ka na, eh, na tama ba tong tao na inaakusahan nyo? Eh, 6 kayo na nagbigay ng description sariwa sa inyong mga isip nung taong 2006. Nag-agree kayong 6 na oo, ito, ganito nga, o tama, ganito nga yung height, ganyan, ganyan. Ito yung pagkakakilanlan, ito yung pangapalatandaan, ito yung ganito, ganyan. Di ba? Tapos, ang taong inaakusahan nyo, ang taong itinuturo ninyo, ay kabaliktaran ng inyong ibinigay na description at pagkakakilanlan. Di ba? Yung palang napakalaking butas na, eh. Taka yung litrato, mga kaibigan, kasi may nabanggit noon na may nagpakita daw ng litrato to. Itong isang ali, nagpakita daw ng litrato. Isa lang yun, ha? Isang ali lang yun, mga kaibigan, ha? Tinatago lang daw niya itong litrato. Matagal na raw itong tinatago. Di ba, mga kaibigan? Sa hinaba-haba ng panahon, mga kaibigan, ilang taon ba yan? 14 na taon niyang tinago yung litrato. Wala siyang ginawang aksyon. Hindi man lang niya ito ipiniresenta o hindi man lang niya ito inilapit sa NBI, sa pulis, o lumapit man lang siya kay Rapi Tulfo na, sir, ito po yung taong na baka pwede nyo naman i-flash dito sa TV station ninyo o ipanawagan naman ninyo na ito po yung ng biktima sa amin na tao. Diba? Tapos ngayon 2020 bigla kang merong litrato. Siyempre magtataka ka. Ako nagtataka ako, mga kaibigan. Ako hindi ako nag-aral ng abugasya. Hindi ako nag-aral ng kahit na anong kurso sa kolehiyo. Wala ako natapos. High school graduate lang yung natapos ko. Pero ABC lang, mga kaibigan, yung nakikita ko, eh. Diba? Sa aking sariling opinion, mga kaibigan, para makonvict mo ang isang tao, kailangan 100% sigurado ka na siya yung gumawa. Walang bahid ng kahit anumang alinlangan. Diba? Pero doon sa sinasabi ko, mga kaibigan, sa description at saka doon sa litrato, doon palang, mga kaibigan, meron ng napakalaking alinlangan. Diba? Talagang lalabas talaga ang katotohanan dito, mga kaibigan. Kaya ang Apo Lakay natin, mga kaibigan, kahit nakapiit ang Apo Lakay natin, mga kaibigan, he is very confident and he is fighting for freedom. Gaya nga ng sinabi niya nung araw, mga kaibigan, di ba? Bring it on the court. At doon tayo magkakalabasan ng kalembang. Di ba? Apo Francis Leo Antonio Marcos, one day mapapanood mo itong video. Sir, Apo, talagang ipaglalaban ka ng FLM family. Lahat ng dumurog sa iyong pagkatao, lahat ito magbabayad. Pakinggan natin ulit, mga kaibigan, kay Kamar Batigas. Nakalimutan na natin ito i-play. Sunod-sunod na update ng mga balita. Dahil alam nyo na, pag may update, may mga hearing, tuloy-tuloy yan. Kasi yung hindi naman yan, yung mga, kumbaga, mga high profile yan. Bakit ang isang Kamar Batigas, mga kaibigan, maninindigan
sa isang Francis Leo Antonio Marcos, mga kaibigan. Di ba? Bakit niya hindi pinakinggan lahat ng mga kaibigan niya na kung sino man na nagsasabi sa kanya? Dahil si Kamar Batigas, nakakaintindi ito, mga kaibigan. Media personality ito, mga kaibigan. Marunong to sa investigative reporting, mga kaibigan. So, mas malalim pa, alam niya ang katotohanan, mga kaibigan. Kaya Kamar Batigas is just like this, pero is brilliant also. Di ba? Marunong maninindigan, alam niya ang tama, alam niya talaga kung merong pagkakamali talaga, mga kaibigan. Ito nga maisingit ko, mga kaibigan. Ito, napakinggan ko to kay Sir Jojo de Guzman kanina lang. Yung kay yung sa babae na yung flight stewardess, yung si Christine. Di ba, mga kaibigan? Yung unang pinalabas ng ng mainstream media, mga kaibigan, di ba? Na ganito raw yung babae, na naganyan daw yung babae nung 11 kalalakihan, mga kaibigan. Yun yung naging pahayag nung hepe ng pulis. Nagbigay agad sila ng conclusion. Kumbaga, case closed, ganito ang kaso, ganito ang nangyari. Di ba, mga kaibigan? Lahat ng mga tao nag-agree agad doon kasi mainstream media o, di ba? Fake news pala, mga kaibigan. Di ba? Fake news pala, mga kaibigan. Biro mo, grabe yung paghagulgul ng ina. Grabe yung paghagulgul ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak, mga kaibigan. Di ba? Tapos pinagsasabi nito sa sa mainstream media, mga kaibigan. O, di ba? Bakit ko nasabi ito, mga kaibigan? Lumabas na yung yung autopsy report, yung sanhi ng pagkabawi ng kanyang buhay, mga kaibigan, ay hindi tumutugma doon sa sinabing inabuso yung babae, mga kaibigan. Walang panghahalay na naganap. Pero yung mga tao, yung 11 tao, kakasuhan yata ng rape with homicide, mga kaibigan, di ba? Na-judge kagad yung mga tao, mga kaibigan. So, kailangan pa ito ng mas malalim pa na investigasyon, mga kaibigan. Yan ang nakakatakot sa atin, mga kaibigan. Yung ganyang klase ng batas. Pwede natin itong idikit. Tama nga si Sir Jojo, yung sa nangyari kay Apolacay natin na mainstream media kagad, pag, ganito yan, ganyan yan, ganito yan, ganyan yan. O, tapos in the long run, mga kaibigan, nalilinawan tayo, FLM family, kaya nga tayo dumadami. Nalinawan tayo doon sa bawat buwan, bawat araw na lumilipas. Di ba, mga kaibigan? So, yun nangyari para doon sa babae, mga kaibigan, ayon doon sa autopsy is, aneurysm, mga kaibigan. Meron para tong, dinadamdam na aneurysm, mga kaibigan. So, delikado nga yung, na yun, yung sakit na yun. Tapos, yung mga pasama, mga kaibigan, maaaring nakuha niya yung pagtumba, o ilang beses siya natumba, o ganun. Basta, mga kaibigan, kasi hindi naman magsisinungaling, mga kaibigan, ang isang autopsy report. Hindi naman dudoktorin to ng mga doktor, di ba? Para lang paboran yung sinasabi ng di ba? Konsensya ng mga doktor yan. Siyempre, kung ano yung nakita nila, yun ang i-report nila, mga kaibigan, di ba? Kaya nakakatakot sa atin, mga kaibigan, yung mga ganitong klaseng pagbabalita, mga kaibigan, di ba? Na-judge kagad ng karamihang tao yung 11 tao, mga kaibigan. So, kailangan dapat ganoon, under investigation pa dapat, di ba? Nahusgahan na kagad Kumbaga, si Sir Jojo, ako, nakapagsalita rin ako ng ganito, dahil may autopsy report na lumabas hindi tumutugma doon sa sinasabi ng na inabuso na ginang-rape ng 11 lalaki. Kaya ngayon, yung mga sumuko, yung anak ni Claire de la Puente, tapos yung 8 pang iba yata yun, basta 8 pa yung siyempre matataranta tong mga kaibigan. Kumbaga, hindi naman namin ginawa yun, hindi ganito, ganyan. Diba? Kailangan pa ito ng mas malalim na investigasyon.
Basta ako, nakikiramay ako doon sa pagkawala ng flight attendant, mga kaibigan. Nakikiramay tayo kasi buhay yun, mahalaga yun, mga kaibigan. So, kailangan dito ng mas malalim na investigasyon, mga kaibigan. Di ba? So, mag-aano to sa mga tao, mga kaibigan, di ba? Yung itinanim nila sa isip ng mga tao. Tapos napasinungalingan ng autopsy report, mga kaibigan. Na wala naman palang panghahalay na nangyari. Ang lumalabas doon, nagamit yung babae, may gumamit doon sa babae na boyfriend niya o kung ano man sa mga nakalipas na ilang araw na, mga kaibigan. May paghilom na raw na nangyari. Siyempre, Mario, may boyfriend yung babae, di ba? Or merong live-in partner, hindi natin alam, di ba? Tapos maakusahan ng gano'n, di ba? Nakakatakot yung mga gano'n. Paano kung nabiktima ka ng gano'n, mga kaibigan? Siyempre, masasyak ka nung gano'n na wala ka namang ginawang masama. Wala ka namang ginawang krimen, tapos bigla ka nalang kakasuhan ng isang krimen na hindi mo naman ginawa. Mahirap yun, mga kaibigan. So, di ba? Yun yung mali sa mainstream media natin na talagang pera kagad sila, ganito kagad, ganito, ganyan. O pati yung isang kongresista, galit na galit, mga kaibigan, di ba? Na kailangan ganito, kailangan ganyan. Ang siguraduhin ko, ganito, ganyan. Lumabas ngayon yung autopsy report. Hinusgahan na niya kagad yung tao. Kasi siyempre, mainstream media doon niya nakita yung balita Tapos yung salita pa ng mga alagad ng batas na napangunahan nila kagad, wala pa yung autopsy report. Diba? Ang tamang pamamahayag dun, ang senaryong nakikita namin ganito, ang senaryong nakikita namin ganyan. Pero bago kami magbigay ng complete statement, yung final statement para masabi namin case closed is yung autopsy report. Diba? Dapat ganun, mga kaibigan. Masakit na katotohanan yun, pero yun ang lumabas sa autopsy report. Di ba? So, balik tayo ngayon sa ating hero. Pag mga high profile talagang dapat lang talaga na magkaroon ng speedy trial, no? At karapatan din naman yan ng mga akusado na magkaroon ng speedy trial, no? So, abangan na lamang natin, ipagdasal natin na mabigyan ng pagkakataon si FLM na makapagpiyansa at i-grant yung kanyang petition for bail. Kaya ang latest kasi ngayon, mga kaibigan, hindi imposible na mag-grant yung petition for bail kasi iisa lang ang nandirito sa Pilipinas, mga kaibigan. Hindi pwedeng gamitin dahilan ng nasa ibang bansa na hindi kami pwedeng umuwi kasi residente na kami dito. Kumbaga, yung sarili ko lang pakiramdam ko lang, hindi na to mga Pilipino, mga kaibigan. Isinuko na nito yung pagiging mga Pilipino nila. Yun yung aking pakiramdam, yun yung aking opinion, di ba? Siyempre, kailangan pag bumalik sila rito, kailangan Pilipino sila, di ba? Ewan ko lang kung may bearing yung sinasabi ko, kailangan bumalik sila dito para humarap sila dito. Dahil kung mapatunayan na nagsisinungaling sila, hindi na sila makakabalik dun sa bansang pinanggalingan nila. Dahil makakasuhan sila dito. Sigurado yan, mga kaibigan. Siyempre, pag may kaso ka, hindi ka makakalabas ng bansa. Hanggang hindi tapos yung kaso mo, kung mayroon kang ongoing case, hindi ka makakalabas ulit ng bansa. Ganun yun, mga kaibigan. Pakinggan natin si Kamar Batigas. Yung prosecution, no, yung mga piskal na yan, ay natapos na ang kanilang presentasyon of evidence, no? Yung presentation of evidence ay tapos na sa panig ng prosecution. At ngayon naman, ang depensa naman, no, ang maghahain, no, ng kanilang mga ebidensya, no, para maipagtanggol ang yan ang pinakamaganda dyan, mga kaibigan. Yung prosecution, wala na yan. Tapos na yung mga nila, yung mga ebidensya nila, kung ano yung meron sila, yun nga lang yung meron nila. Di ba? Puro sablay pa, mga kaibigan, di ba? Hindi tumutugma kung ano yung meron sila. Di ba? Pero ang ating defense panel, dyan natin makikita, FL family, ang bangis ng isang
kapitapitagang attorney Abraham Espejo, mga kaibigan. Di ba? Si attorney Abraham Espejo, hindi pa yan nagkakaroon ng kaso na natalo. Dahil hindi pwede yan sa libro ni attorney Abraham Espejo. Hindi pwede yan hahawak ng kasong matatalo, mga kaibigan. Pero isang tingin pa lang niya, pag pinag-aralan niya, sigurado yan, mga kaibigan. Ganon din sila attorney Chua at si attorney Vestido, mga kaibigan. Isang tingin lang nila yan. Kaya nga sinabi ni attorney ni Vestido na hindi namin itataya ang aming mga pangalan. Di ba? Narinig naman natin yung kay attorney Johnny, di ba? Hindi nila itataya ang kanilang mga pangalan, mga kaibigan. Di ba? So, because they know the truth. O, di ba? Kaya doon sa mga basher, the truth hurts. Kaya pilit sila ng pilit doon sa kanilang paninindigan, di ba, mga kaibigan? Parang gano'n niya kasi naniwala sila doon sa mainstream media, tapos may angulo pa na lumalabas na binubulungan ito ng mga inuudyokan to ng mga hilaw. Parang may mga gano'n pa na senaryo, mga kaibigan. Kaya, naku, 2022 na malapit na talaga, naku. Huwag nyo nakita yung maubos pa yung oras. Yari kayo. Yari yung manok nyo. Nilang kliyente. Yan naman ay nangyayari kahit saang sala, no? Kahit saang hukuman, yan ay nangyayari yung pagkakaroon ng pagpresenta ng ebidensya ng prosekusyon at paghain naman o paglalatag ng ebidensya naman ng depensa. So malaman natin at kasi marami na rin panahon na marahil para malaman ng taong bayan at magkaroon na rin ng desisyon ang Yeah, of course. The supporters, the people, ang sambayan ng Pilipino ay may karapatang malaman ang nangyayari sa korte, mga kaibigan. Di ba? Because Francis Leo Marcos is a YouTuber. He is a public figure. Kaya kailangan natin malaman, mga kaibigan. Tsaka lalabas siya, mga kaibigan, hindi talaga pwede. Hindi talaga uubra. Di ba? Talaga, kung naging abogado siguro ako. Abogado lang ako ngayon. hukuman, no? At sana mapagbigyan, no? Si FLM na makapagpiyansa para may pagpatuloy niya yung kanyang mga adikain, lalo-lalo na yung pagtulong sa ating mga kababayan na mga mahihirap, no? Yan naman napakagandang ginagawa niya yung pagtulong, no? Marami pa rin kasi sa ating mga kababayan na talagang mahihirap na kailangan mong tulungan. Tama. Alam naman natin na ngayong pandemya, marami hong mga walang trabaho ngayon Ngayon, pagka walang trabaho dahil pandemya, maraming nagugutom. Kung ngayon, kung mayroon isang nilalang, no, na tutulong, katulad ni FLM, Yes. tutulong sa ating mga kababayang mahirap, ay malaking bagay po yan. Kumbaga, yung kumakalam na sikmura ay maibsan man lang, no? That is very true. Diyan namin minahal ng todo-todo si FLM sa pusong busilak, sa pagtulong sa sambayan ng Pilipino, mga kaibigan. Di ba? Nung marinig lang niya ang panawagan ni Presidente Duterte, hindi nagdalawang isip ang isang Francis Leo Antonio Marcos na tulungan ang gobyerno, mga kaibigan, sa pakiusap ng Pangulo. Di ba? Tapos ang masakit na katotohanan, pinagkaisahan si Apolakay natin nitong mga mangilan-ngilang na mga bulok na kamatis sa sistema ng politika sa ating mga kaibigan. Di ba? Masakit na katotohanan, mga kaibigan, na nabiktima ng isang politiko ang ating Francis Leo Antonio Marcos na politika. In short, mga kaibigan, kaya nakakapang-init ng ulo. Di ba? Kaya talaga ang tao, we deserve to know. Kunan man lang nung
biyaya o ng tulong na manggagaling sa isang individual, lalo na kay FLM, kung mapagbibigyan siya, no, na makapagpiyansa. After makapagpiyansa, sana ay pwede naman ituloy-tuloy yung hearing, gaya ng ating sinasabi noon paulit-ulit, no, na sinasabi doon sa rules of evidence, no, pagka ang testigo ay isa lamang, ayan, may ituturing simple trafficking, no? Pero pag Yun nga mga kaibigan iisa lang yung witness na nandirito mga kaibigan. Di ba? Pero hindi pa rin ipinagkaloob mga kaibigan. Di ba? Dahil nai-influensyahan nga mga kaibigan. Pero kung dito mangyayari yan sa Estados Unidos mga kaibigan, hindi tatagal ng ganyan yan mga kaibigan. Napakadali niyan mapagdesisyonan ng isang huwes mga kaibigan. Hindi yan pinatatagal yung mga ganyan. Pag may mga irregularities na ganyan, yan sa kagad, kasi mahalaga yung kalayaan ng tao di ba? Kung ganun yung ebidensya na ipapakita mo mga kaibigan, para ipitin mo yung isang tao mga kaibigan, di ba? Hindi nagtutugma yung ebidensya. Ganun ba talaga ang batas sa atin? Na yung parang ano lang, walang pinag-aiba yan Nagdadrive ka ng motor, pinara ka, nilagyan ka ng droga, huli ka, drug addict ka, o drug pusher ka, kulong ka. Parang ganun yun mga kaibigan Parang ganun yung nangyari mga kaibigan. Ganun. Parang, Diyos ko po, patawarin kayo ng Diyos. yan ay umabot ng 2 testigo, 3 ay walang piyansa dahil may nagdidiin. Pero yung testigo na isa, yan ay makukonsider na simple trafficking. So, yan ho ay bailable, no? O sana makita ngayon yan ng bagong judge, no, na pagkakaroon ng isang testigo kaugnay doon sa sinasabing kaso na qualified trafficking, isang testigo lamang yan. Sana makita ng judge yan. At sigurado makikita ng judge yan mga kaibigan. At siyempre pag-uusapan yan mga kaibigan sa grupo ng mga judge, sa grupo ng mga abogado mga kaibigan. Alam nila yung sistema na yan, pag-uusapan nila yan. Hindi talaga pwedeng hindi pwedeng magpa-impluwensya ang isang huwes pag dumating na itong full-blown trial mga kaibigan, dahil wala na siyang may kakatuwiran pa. Di ba? Sa paglatag natin ng ating mga ebidensya mga kaibigan, wala na makakatuwiran pa tungkol kundi pansamantala magbigay muna siya ng piyansa mga kaibigan habang dire-diretso yung paglilitis ng kaso. Kasi hindi naman niya pwede itong i-convict. Yun ang personal kong opinion. Hindi mo pwedeng i-convict ang isang Francis Leo Antonio Marcos because of the irregularities. Diba? Yung mga saligang batas na hindi nyo sinunod, yung mga discrepancies, hindi talaga pwede. Kasi hindi na kayo magkakaroon ng 100% sure. Kasi may discrepancy na kagad mapagbigyan, i-grant yung kanyang motion for reconsideration para makapag-bail, no? Yan ang ilan sa mga update natin, ano? Yes. Kasi Adami, tamsakdan. Yan, sana huwag niyo pong kalimutan na itamsak, no? So yun mga kaibigan, yun yung pinaka-update ngayon. Kasi ito galing ito sa isang abogado mga kaibigan na kausap ni Kamar Batigas. Tsaka makikita naman natin sa pananalita ni Kamar Batigas talagang doon sa pag-uusap nila mga kaibigan, nakikita ko talaga na napipil ko na ito na yung laban na hinihintay ng ating mga abogado. Dahil ang daming delay na nangyari mga kaibigan. Diba? Ang daming delay na nangyari. At ang dami rin mga haka-haka na lumabas na ganito, ganyan, na kinausap ni ganito, kinausap ni ganyan si ganito. Diba? Pero ngayon sa full-blown trial mga kaibigan, tayo naman ang magpipresenta ng mga ebidensya. Tayo naman ang magpipresenta ng mga witnesses na magpapasinungaling sa kanilang kasinungalingan na sinasabi patungkol sa ating Francis Leo Antonio Marcos. Tama ba yung pagkakasabi ko mga kaibigan?
Kasi pinagbibintangan nila si Francis Leo Antonio Marcos eh. Di ba? Na hindi naman si Francis Leo Antonio Marcos yun. So ngayon, magpipresenta yung ating mga abogado para pasinungalingan yung kanilang bintang. Yun yung saktong salita, mga kaibigan. So talagang ganun. Basta ako na ano yung loob ko talaga na mga kaibigan. Tapos sa darating na March, mga kaibigan, Greater Humanitarian, layunin natin ay makatulong sa 1 milyong pamilya sa Pilipinas, mga kaibigan. Siyempre sa pangunguna ng ating hero na si Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Isang taon na mga kaibigan, di ba? Mula nang nakilala natin, mula nung siya ay lumabas, mga kaibigan, mag-iisang taon na sa March, di ba mga kaibigan? March 15. So yun yung date na ibinigay sa atin ni Sekyama, yung March 15. Pero pwedeng mas higit dito, pwedeng mas maaga dito, kasi siyempre magkakaroon pa yan ng mga meetings, magkakaroon pa yan ng coordination kung saan gaganapin. Lahat yan aasikasuhin pa yan, mga kaibigan. Ang daming aasikasuhin. Diyan talaga maaasahan to sila, sila Sekyama, tsaka to sila Sir Dong, sila Sir Res Cortez, sila Bembol Rocco, tapos sino pa ba yung isa, si ano ba yun? Kalimutan ko, si Rob C. Yan, yung ating mga kaibigan, yung ating mga kaibigan ng ating Apulakay, Francis Leo Antonio, mga kumpare niya, mga kaibigan. So, sarap talaga, mga kaibigan. Talagang ito na yung full-blown trial, mga kaibigan. Dito na babalatan ni Attorney Abraham Espejo ang prosecution, mga kaibigan. Tingnan ko lang kung makatingin ng diretso kay Attorney Abraham Espejo itong mga nag-aakusa na to. Tingnan ko lang kung uuwi dito sa Pilipinas yung dalawa pa nilang sinasabi na nasa ibang bansa. Kasi at sigurado ito, mga kaibigan, may good news eh. Meron talagang good news eh. Pero talagang basta bigyan na lang darating yung good news na yan, mga kaibigan. Talagang nararamdaman ko darating na lang yung good news na yan, di ba, mga kaibigan? Hindi naman tayo nandito para lang eh. Andito tayo para sumuporta, para magdasal para kay Francis Leo Antonio Marcos, at para ipahayag na si Francis Leo Antonio Marcos ay mabuting tao, matulungin at karapat dapat sa 2022. Di ba? Sa Senado, sa Vice Presidente o sa Presidente, kung ano ang naisin niya, yun ang susuportahan natin buong buo, mga kaibigan. So yun lang muna yung pinaka-update natin ngayon, mga kaibigan. Abang-abang tayo ulit sa mga susunod na araw kung ano yung mga pwede nating i-vlog, pwede nating bigyan ng reaksyon. So FLM family all over the world, saan man sulok ng mundo tayo naroon, pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban po tayo ng mahabang buhay. Shout out to sa aking mga members, at shout out sa mga nag-subscribe. At Biag Francis Leo Antonio Marcos, I love you, sir. You're the best.